to sa Acts chapter 16 to 40. So bago natin ipagpatuloy itong verses 16 to 40, mag-recap muna po tayo. So kung matatandaan natin, nagkaroon ng pagtatalo dito sa Antioch. 'Di ba? Nung may pumunta ng mga taga-Judea dito sa Antioch na sinasabi nila na kailangan magpatuli muna ang mga Gentiles na to at sumunod dun sa Mosaic Law para sila ma-save. So hindi ganun kadali para maging Kristiyano. Kailangan maging Hudyo muna kayo bago kayo maging Christian. So may step pa sila na kailangang sundin. Pero hindi nakipagdebate si Paul at saka si Barnabas, di ba? Doon sa issue na 'yan. So wala silang pinagtapusan kaya pumunta sila sa Jerusalem para konsultahin yung mga apostles, no? Tsaka yung mga elders. So pagdating nila doon, ano nangyari? Hindi ba i-share nila kung ano yung mga na-experience nila doon sa mga Gentile conversions. Pero parang itong mga Pharisee believers doon sa Jerusalem ay nakipag-argue. Parang kumontra sila na kailangan, hindi po pwedeng ganun lang kabilis. Kailangan natin tuliin muna sila, tapos kailangan sumunod muna sila dun sa mga batas na iniwan kay Moses. Dahil isang Pharisee nga itong mga to, di ba? Ito talaga stricto sila pagdating sa law. Kaya hindi maiwasan na naka ano pa rin sila dito, ito pa rin yung parang pinanghahawakan nila na hindi nila mabitawan. Bago ka maging Christian, kailangan mo magpatuli. Tapos kailangan mo sundin yung Mosaic Law. Yung circumcision, ito yung ano, di ba? Abrahamic covenant. Di ba? Kay Abraham, kailangan magpatuloy, circumcision. Ito naman, adherence dun sa law, Mosaic Law naman to. So, Mosaic Law at saka Abrahamic Law. Kailangan sundin yan bago kayo maging Christian, bago kayo ma-save. So, nag-meeting itong mga apostles at saka yung mga nandun, yung mga elders, patungkol dito sa Gentiles. So tapos nun, ano nangyari? Nagsalita si Peter. Ang sinabi ni Peter na tinanggap ng Diyos ang mga Gentiles sa pamamagitan ng faith, na hindi na kailangan sundin yung mga law. Sinasabi ni Peter, bakit kailangan yung i-burden? Bakit kailangan nating pahirapan ang mga Gentiles dun sa mga batas, dun sa mga law na kahit yung mga ninuno natin na hindi nga masunod eh. Tapos ikakarga nyo sa kanila yan. Hindi nila magagawa lahat ng yan. Ang sinasabi ni Peter dito na ang salvation ay sa pamamagitan ng faith kay Jesus Christ, pamamagitan ng grace ng Panginoon. So yun nangyari, di ba? Then, after nun, nagsalita si James, di ba? Nag-propose si James na wag na natin gawing komplikado itong issue na to. Bigyan na lang natin sila ng instruction. Ano yung mga instruction na ibinigay sa kanila? Iwasan nila itong mga practices na to. Ano yan? Mag-abstain dun sa mga pagkain na inoffer sa mga idols, sa dugo, pagkain ng anumang hayop na binigti, tapos sexual immorality. So yan, yung apat, no? Yan yung apat na ibinigay na instruction para sa mga Gentiles. Ang sinabi ni James. So nag-agree naman. Nag-agree yung buong council. Tapos inilagay sa kasulatan, tapos ipinadala dun sa mga believers sa Antioch. So para mas may bearing o may bigat itong sulat na to, nagpadala sila ng representative galing mismo dito sa Jerusalem Church para sumama at magbasa. Okay? So naging source ng joy itong sulat na to na galing mismo sa mga apostles saka sa mga elders at na-encourage ngayon itong mga Gentile believers dito sa Antioch. Siyempre, napakabigat no hinihingi ng law. So, nung bawasan yan at ito na lang ibinigay, tanggap na nila at hindi naman ganun kahirap sundin yung instruction na ibinigay ng mga apostles. So ngayon, pagdating dito sa last part ng chapter 15, dito magi-start yung second missionary journey ni Paul. So after some time, di ba, nagsuggest si Paul kay Barnabas na tara, balikan natin yung mga lugar na pinuntahan natin, yung mga lugar na shinare natin yung gospel. Baka mayroon na sila mga church doon.
i-encourage natin sila, bisitahin natin sila. Pero, sabi ni Paul, di ba? Ay, ni Barnabas, isama natin si Mark, yung pinsan ko. Pero hindi pumayag si Paul, di ba? Nagkaroon ng matinding pagtatalo, ng disagreement na ang kinahantungan nga naghiwalay ng landas itong si Paul at si Barnabas. So si Barnabas, kinuha niya sinama niya si John Mark at pumunta sila dito saan nga ba sila pumunta? Sa Syria, hindi, nalimutan ko kung saan sila pumunta. Magdaghiwalay sila. Tapos ito si Paul, ang binitbit niya si Silas. Pumunta naman sila sa Syria and Cilicia. Si Barnabas pala, tsaka si Mark pumunta sa Cyprus. So yan, naging dalawang grupo sila. So pagdating natin ng chapter 16, si Paul ngayon at saka si Silas pumunta ng Derbe, tsaka ng Lystra. Dito nila nakilala at na-meet si Timothy. So ngayon, ilan na sila? Tatlo na sila, di ba? Dinala ni Paul at ni Silas si Timothy para makasama nila dito sa second missionary journey. So, pero pagdating nila ng Asia, gusto sana nilang mapuntahan to para makapag-preach din. Binawalan sila, di ba? Ng Holy Spirit na, teka, hindi muna kayo po pwedeng pumunta dito. Sa Asia, pati sa Bithynia. So, hindi kayo po pwedeng pumunta sa lugar na to. Hindi natin alam kung bakit, di ba? Pinaiwas sila dito ng Holy Spirit. So, ang katapusan, napunta sila sa Troas. Dito sa Troas, matatandaan natin, dito nila nagsimulang makasama si Luke. Makikita natin yan mamaya. At dito rin sa Troas, dito nagkaroon ng vision si Paul na mayroong isang lalaki na taga Macedonia na nanghihingi ng tulong. So after no vision ni Paul na yon, pumunta sila ng Macedonia. At doon sila dumaong, doon sila tumuloy sa lugar ng Philippi. So dito sa Philippi, dito nila nakilala si Lydia, isang God-fearing woman. So dito na-discuss natin na habang nakikinig si Lydia dito sa message ni Paul, binuksan ng Diyos ang kanyang puso at nag-respond siya dun sa mga sinasabi ni Paul. So ngayon, anong nangyari? Di ba? Sabi doon, siya pati yung household niya ay na-baptize. So ang ibig sabihin lang dito, na-share ni Paul at ni Silas yung gospel dito sa sambahayan ni Lydia. Dahil wala namang masasave kung hindi na-preach at narinig ang gospel. Okay? So ininbitahan din ni Lydia na magstay itong mga missionaries dun sa kanyang bahay. So diyan tayo natapos. So ngayon, punta na tayo dito sa chapter 16 verses 16 to 40. So, buksan niyo po yung mga Bibles niyo kung saan kayo komportable na translation. Dahil hindi ko na po nailagay dito yung Tagalog. Okay, so doon na tayo natapos nung in-invite yung mga missionary sa bahay ni Lydia. Sa verse 16, so once as we were on our way to prayer, so galing kila Lydia siguro to, papunta sila para magdasal, a slave girl met us who had a spirit by which she predicted the future. Sa ibang translation, nakalagay dito with spirit of divination. Okay, so pares to. She can predict the future. She made a large profit for her owners by fortune telling. So pinagkakakitaan siya ng mga amo niya o ng mga umahawak sa kanya. So itong demonic na to, demonic spirit to yung spirit by which predicted the future. Tinatawag din to na demonic or Phaetian. Phaetian spirit. Ano ba yung Phaetian spirit? Ano ba yung Phaetia? From the root word Phaetia. Ang Phaetia, ito yung title na ibinigay sa high priestess dun sa temple ni Apollo at Delphi, dun sa Greece. Di ba, alam natin na ang mga Greek ay mga pagan, marami silang Diyos. So isa to, yung priestess na namumuno dun sa temple. Yan yung title na tawag doon sa high priestess dahil babae siya. Ang Pythia ay nagsiserve siya bilang oracle. Ang oracle or priestess, pare. Siya yung oracle of Delphi. Ang Delphi ay nasa Greece yan. So ang Pythia
connected to dun sa Greek god na si Apollo. Sila yung nagpo-prophesy, sila yung nagpe-present ng revelation na galing sa Diyos. Eh, yan yung Pythia or priestess, high priestess ng temple dito ni Apollo. So, yan yung rendering ng uh, priestess or Pythian priest. Okay, nandiyan siya sa temple ni Apollo. Sa kanya dumudulog ang mga tao para malaman yung ang future, para malaman kung ano yung sinasabi ng kanilang Diyos-Diyosan. So ito yung temple ni Apollo. Okay, dati ganyan daw ang itsura ng temple ni Apollo noon. Pero ang itsura na ngayon ng Temple of Apollo ay ito na. Yun na lang yung natira. Nasa Grecian. Sa verse 17, as she followed Paul and as she cried out, these men who are proclaiming to you a way of salvation are the servants of the Most High God. So, tingnan natin itong ano na to, naka-highlight. Most High God. So ito, Most High God na term na to, itinatanggap yan ng mga Hudyo at naiintindihan niya ng mga Gentile. Ang title na to, hindi siya original na nanggaling sa mga Hebrews, sa mga Hudyo. Ito ay nagmula sa Phoenicia, mas nauna pa dito sa mga Hudyo, na ito rin yung address nila or yung tawag nila sa kanilang Diyos na inadapt din ng mga Hebrew. Kung makikita natin sa Psalm 78:35, they remembered that God was their rock, the most high God, their Redeemer. So makita natin, ginagamit ng mga Hebrews, ng mga Hudyo, ginagamit din ng mga pagans. Pati dito, yung mga Greeks. Ang mga Greeks naman, pag sinabing most high God, ang pumapasok sa isip nila ay si Zeus, yung pinaka-Diyos ng mga Greeks. So dito sa Philippi, alam natin na hindi ganun kadami ang mga Hudyo. Ibig sabihin, hindi kilala ang Diyos ng mga Hudyo dito. Dahil kukunti ang Jewish influence dito sa Philippi, ang ibig sabihin, ina-assume ng mga tao dito na ang sinasabi nila ng babae na to ay about Zeus, yung Diyos ng mga Greeks. Kaya hindi yung Diyos na dala na ipinipreach nila Paul. So sa kanila, no narinig nila to, ang iniisip ng mga tao dito, si Zeus. Okay? Ang sinasabi ng babae na to, yung Most High God. So yung announcement naman ng salvation dito, para kay Paul at sa mga Jews na nakakarinig, malinaw sa kanila, di ba? Alam nila, deliverance from sin. Pero sa mga Gentiles na nakakarinig, ano ba yung salvation para sa kanila? Para lang sa kanila, yung mawala sila dun sa power ng mga Diyos nila. Gusto nila sila yung mag-rule. Ang human mismo. Mawala sa kanila yung control ng mga demigods nila, yung mga Diyos nila sa buhay nila at sa mundo na ginagalawan nila. Okay, so kaya pagdating dito, yung term ng ng God Most High applicable, di ba naiintindihan nila, pero meron silang sariling interpretation. Pagdating sa salvation, ganun din. Para kila Paul at para sa mga Jews, salvation, deliverance from sin. Para sa mga Hudyo. Pero sa mga Gentiles, iba rin. Di ba? Nakita natin, para magkaibang channel itong Jews at yung mga Greeks, yung mga Gentiles na nakakarinig na sinasabi ng babae na to. So pero magagamit to nila Paul sa pagpo-proclaim ng gospel dahil nakukuha ng babae yung attention eh. So pwedeng magamit to ni Paul para mas maraming makarinig. So sa verse 18, she did this for many days. Hindi naka-specify kung ilang araw na sumusunod-sunod itong babae na to kila Paul. So dumating yung time na parang nainis na sila Paul dahil parang hindi na normal, para nangiinis na lang tong babae na to eh. So ang question dito, bakit kaya nakakatulong naman, di ba? In a way, parang sinasabi naman ng evil spirit no, yung katotohanan. Bakit niya i-cast out itong evil spirit dito sa babae? Di ba? She did it for many days. Paul was greatly annoyed. Turning to the spirit, he said, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out right away. So nabanggit ko kanina,
Although yung demon-inspired na sinasabi ng babae na to ay magiging form of marketing or publicity para sa mga missionary para makuha niya yung mga audience. Pero dumating yung point na parang naging ano siya, naging nakakainis na. Kaya kinomand ni Paul yung evil spirit sa kanya na umalis. Pero bakit kilala? Bakit kilala nung evil spirit itong mga to? Alam ng evil spirit yan. Dahil evil spirit sila, alam niya kung ano yung sinasabi niya. Pag sinabi ng evil spirit, God Most High, hindi ito yung mga Diyos ng mga Gentiles. Dahil wala namang God Most High na iba. Ang mga kilala at nakilala itong mga evil spirit na to. Pag sinabing God Most High, ang hindi pinapatungkulan nila ay ang Diyos ng mga Hudyo. Di ba? Balikan natin yung mga instances na nakaka-cast out ng mga evil spirits si Jesus Christ at saka yung mga apostles, di ba? Kilala si Jesus Christ. Pag nakita si Jesus Christ, you are the Son of the God Most High. You are the Son of God. Why are you here? Bakit ka nandito? Nung pinaalis niya yung mga demons, di ba? Nandito ka ba para parusahan kami? Wala pa sa oras. Every time na magkakaroon ng encounter si Jesus Christ sa mga evil spirit, kilala siya. Kaya dito, ang evil spirit na to, ang pinapatungkulan ay Diyos ng mga Hudyo. At ito, nagkaroon din dito ng discernment si Paul na ito ay evil spirit. Kaya hindi na niya pinatagal. Diba? Siguro isang araw, dalawang araw, okay pa eh. Pero dumating yung point na parang, teka, iba na to. So, kinast out niya itong evil spirit na to dito sa babae. Tsaka kung titignan natin, parang hindi iba value ni Paul yung endorsement ng isang evil spirit. Eh pinapalayas nga niya, kalaban nga nila, di ba? Kalaban nila ang mga evil forces. Bakit mo tatanggapin yung endorsement ng isang evil spirit? Verse 19, when her owners realized that their hope of profit was gone, they seized Paul. Pinahuli nila, nawala yung pinakakawanan nila ng pera eh, and dragged them into the marketplace to the authorities, bringing them before the chief magistrates. They said, "These men are seriously disturbing our city. They are Jews and are promoting customs that are not legal for us Romans to adopt or practice." Dito sa verses 19 to 21, hindi na-appreciate, hindi nagustuhan ng mga master ng babae na to yung ginawa ni Paul. In-exorcise niya or pinaalis niya yung evil spirit, yung demon dito sa babae. Ano nangyari? Nung pinaalis nila yung demon, nawala rin yung kanilang source of income. Dahil maraming pumupunta dito sa babae para magkumonsulta sa kanilang future. So, marami pupunta, marami magbabayad, maraming kita itong humahawak dito sa babae na to. Because ang nakita nila dito, dahil nakialam ka, hindi mo naman pag-aari yung babae na yan, kami ang may-ari dyan. Dahil nakialam ka, sige, tara, hinuli si Paul. Dinala sila doon sa marketplace para nandun yung kanilang court para humarap sa authority dun sa lugar na yon. Ang charge sa kanila ay nag-advocate daw sila ng illegitimate religion at dinidisturbo nila ang Roman peace or Pax Romana. Ano ba yung Pax Romana na yan? Ang Pax Romana ay Roman peace. Ito yung period na 200-year period na napakaliit ng conflict na pinagdaanan ng Rome. Stable ang kanilang kingdom, ang economy nila ay maayos. So ito yung taon na yon na walang gulo, walang nananakop, hindi sila nananakop, walang invasion. Parang sabihin natin may somehow merong peace dito sa Roman Kingdom. Sinasabi dito, the Roman Republic had not seen an era of peace this long in their history. 200 years merong peace sa Roman Empire.
So sinasabi dito na nung nag-aakusa kay Paul, ito yung gustong wasakin ni Paul at ni Silas, yung 200-year period natin na walang gulo. Pumunta sila dito para ito guluhin tayo ngayon. Ito yung binabato sa kanila, illegitimate religion. Pumunta kayo dito, may dala kayong illegitimate religion. Hindi pwede yan. Dinidisturbo nyo ang aming peace and security. Okay, sa verse 20, sabi sa verse 20, the apostles' ethnicity. Yung mga ethnicity, naging issue ngayon. Naging issue ngayon ang kanilang race. So alam natin, ang Romans ay mas superior sa mga Hudyo. So naging issue ngayon yung ethnicity, yung kanilang race. Para i-stir up o para udyukan pa yung leadership dito sa Philippine na umaksyon dito sa mga pinagagagawa nila Paul. Dahil dito, hindi normal na magkaroon ng mga Hudyo, ng maraming Hudyo. Di ba nung kay Lydia nga, di ba walang ano eh, wala halos lalaki, puro babae sila, kaya nandun sila sa ano, sa ilog. Doon sila nagdadasal. Di ba ang requirement para magkaroon ng isang sinagog ay 10 lalaking Hudyo na tinatawag na minyan. Pag may 10 lalaking Hudyo, ang tawag sa kanila, minyan. Pwede silang magtayo ng sinagog. Pero dahil uncommon, hindi normal na magkaroon ng mga lalaking Hudyo dito, kaya ito yung sinasabi. Ganito ang nangyari dito. Yung kinukuha niya yung loob ng mga officers, ng mga official dito sa Philippines, ng mga Hudyo to. Hindi common na may mga Hudyo dito na nanggugulo. Guguluhin nila yung lifestyle natin. Guguluhin nila yung ating religion. Tapos dito sa verse 21, sabi dito, ang ginagawa nila Paul daw ay inuudyukan, pine-persuade nila yung mga tao dito sa Philippines na sumunod sa kanilang religious practices. Which is, ang sabi nila ay threat yan sa ating pamumuhay. So ang tanong dito, talaga nga bang merong law na na-violate itong sila Paul at si Silas na sinasabi nitong nag-aakusa sa kanila? Tingnan natin, under the Roman law, obligado ang mga citizen nito na sambahin ang kanilang emperor, Caesar, at ang kanilang state, ang Roman Empire. Nasa batas nila yan. Pero ang sabi ni Paul, tinatawagan ni Paul ang mga tao na sambahin ang Diyos ng Israel. So parang may conflict na kaagad. In a way, parang binibreak nila yung law ng Rome. Parang sasabi nila, tigilan nyo yung pag-worship nyo sa emperor dahil tao lang yan. Hindi yan ang totoong Diyos. Pero makita natin dito sa akusasyon ng, 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 ng amo ng babae na to, na ginagamit lang niya itong mga charges na to para protektahan yung kanyang negosyo, yung kanyang business interest. Although merong katotohanan, may katotohanan yung sa akusasyon sa kanya. Dahil yung introduction ng, ng ibang Diyos ay hindi po pwede under the Roman law. Pati yung pagbabago mo ng religion ay hindi rin po pwede sa kanila yan. Pero ang charge sa kanya ay parang pure hypocrisy. Bakit? Kung hindi ginawa ni Paul and Silas yung i-exorcise or yung paalisin yung evil spirit dito sa babae, sa tingin nyo, ahantong sa ganitong akusahan sila Paul? Hindi, di ba? Dahil kumikita pa rin sila, hindi nawala yung source of income nila. So itinago nila yung totoo nilang motibo kung bakit nila gustong hulihin sila Paul. Itinago nila yan in a form of introducing a new God at saka guluhin yung kanilang peace and order. Okay? So ito pa isang tanong. Ilan ba sila dito? Maraming tatanong, bakit? Bakit si Paul lang? Bakit si Paul at saka si Silas lang? Ilan ba sila dito? Tingnan natin. Dito,
sa 16, 1 to 5. Di ba naghiwalay si Barnabas at si Paul? Dinala ni Barnabas, John Mark. Si Paul, dinala si Silas. O, dalawa na sila. Kita natin dito, pagdating ng Derby, sa verse 1, si Timothy, kinuha nila. Verse 4, as they. They, sino to? They. Si Timothy, si Paul, at si Silas. Tatlo. Number 4, as they traveled through the towns, they delivered the decisions. Okay, verse 4 yan. Sa verse 6, they pa rin. Tingnan nyo. 7, they. Verse 8, passing the Mysia, they went down to Troas. Pagdating natin dito sa verse 10, basahin nyo, after he had seen the vision, naging we. Sino na dito? Sino ba ang writer ng Luke? Si Luke. So, ibig sabihin, sinama ni Luke ang kanyang sarili dito. So, ngayon, apat na sila dito. We immediately made efforts to set out for Macedonia. Okay? So, nakita natin dito, apat sila. Pero bakit si Paul at si Silas lang yung pinahuli? Unang-una, si Paul at si Silas yung maingay. Sila yung nagpipreach siguro, sila yung mga leaders ng missionary party. Kaya sila yung prone sa atake. Pangalawa, si Paul at si Silas ay mga Hudyo. So, most likely, yung pananamit nila ay mga Hudyo. Di ba nakita natin, halimbawa dito sa amin, yung mga Indian, karamihan sa kanila, suot pa rin nila yung kanilang traditional na mga damit. So makikita mo sila kaagad, makikilala mo sila kaagad dun sa pananamit nila. At yung mga lokal dito, ganun din. Makikilala mo sila sa pananamit nila. So kaya ito yung dalawang reason bakit sila ang hinuli at hindi isinama si Luke at saka sino pa yung isa? Si Timothy. Si Timothy naman at si Luke, dahil si Timothy ay half Jewish. Lumaki siya doon hindi sa Judea, hindi sa Jerusalem. So maaaring ang pananamit niya ay hindi katulad ng pananamit nila Paul. So magbe-blend siya. Hindi iisipin na siya ay Hudyo. Pangalawa, si Luke ay full Gentile to. So ibig sabihin, yung pananamit ni Luke ay magbe-blend din siya dito sa mga tiga Philippine. So kaya, itong dalawa na to, mukha silang mga Greek dahil sa kanilang facial features at sa kanilang padadamit, kaya hindi sila isinama. So makita natin dito, yung race card ay kinuha na naman. Yung pagiging anti-Jew. Ayaw nila na may Hudyo dito na nanggugulo. So verse 22, hinuli sila, dinala sila sa market. The crowd joined in the attack against them, and the chief magistrates stripped off their clothes and ordered them to be beaten with rods. After they had severely flogged them, they threw them in jail, ordering the jailer to guard them carefully. Receiving such an order, he put them into the inner prison and secured their feet in the stocks. So bilang isang Roman colony, ang Philippi, meron siyang uh, government na kaiba sa ibang district na nasasakupan ng Roman Empire. Meron silang sariling dito para may independence sila sa kanilang form of government. Kung makita natin, meron chief magistrates na namumuno. Di ba sa ibang Roman colony, meron sila, di ba, si Pontius Pilate, iba yung role niya, di ba? Pero dito, hindi nabanggit doon sa time nila Pontius Pilate na may mga magistrates. Pero dito sa Philippi, iba yung form of government. Meron silang tinatawag na chief magistrates. Makikita natin yan sa verse 20, 22, 35, hanggang 38. Meron din silang mga officers or yung mga police na nagsisilbi under sa kanilang order. Ang mga jailers dito, yung mga tagapagbantay, ang karaniwan sa kanila ay mga retired na mga army veteran. Kaya naman, marunong silang sumunod sa chain of command. Dahil sa kanilang pagiging racist nga dito sa mga Hudyo, ito,
pinagbalingan din nila. Nalaman nila mga Hudyo to, pinagbalingan nila. Nakisama sila dito ah, sa charge kila Paul at Silas. Hinubaran sila, tapos hinagupit sila. Dahil ito nga yung kaso sa kanila. Ginugulo nila yung kanilang peace and order. So ito yung jail. Ganyan yung sa Philippines ito eh. Ganyan yung mga itsura ng kulungan sa time nila. Yan yung entrance. Okay? So ito yan. Tapos sa loob niyan, ganito yung itsura kung saan nilagay si Paul at si Silas. So hindi ganun kalakihan, no? Pero di ba nabanggit dito, may kasama pa sila. Hindi lang sila dalawa dito sa kulungan na to. So para sa kanila, ganito yung itsura no, ng kulungan. Tapos yung sa inner mo, sa pinakadulo, parang kung sa kulungan natin ngayon, sa maximum security prison. Yung mga talagang sobrang tindi ng krimen na ginawa. So dito sila nilagay. So ito, yan. Nakaano sila, dito hindi na nakalagay na nakaposas pati kamay nila eh. Pero sinasabi sa scripture pati kamay nila nakaposas yan. Tapos yung paa nila, yan, ganyan tama yung pagkaka-describe dito sa photo na ganyan kung paano sila itinali yung paa nila. Talaga di sila makakagalaw. Sinasabi pa nga ng iba na hindi lang daw ganito katindi yung pagkaka-lock sa paa nila. Yung parang ini-stretch out pa daw yan eh. Ini-stretch out para nakabuka yung paa nila, tapos dun sagad na yung pagkabuka ng paa nila, dun ilalak, dun sa posisyon na yon ilalagay itong locking mechanism na to. Kaya hirap talaga yung pinagdaanan ni Paul at saka ni Silas nung ipakulong sila. Para silang naka-split bed, gano'n. Parang naka-split, yung maximum na ano, hindi naman lahat ng tao kaya mag-split, di ba? Pero pinilit na ibuka yung mga legs nila doon sa position na talagang hirap na itong si Paul at saka si Silas. Nung nakita nila ito na yung extent na maibubuka nila yung mga legs nila, doon inilagay itong wooden lock na to, mechanism. Nag-stay sila sa ganung posisyon. So dito makita natin na kahit na si Paul at si Silas ay mga Roman citizens, dapat ano to eh, exempted sila sa ganito. Makita natin yan mamaya sa verse 37. Pero hindi na napakinggan eh. Hindi na napakinggan kung sinabi ba, binanggit ba ni Paul at saka ni Silas. Teka, mga Roman citizen kami. Parang hindi na sinabi sa scripture, di ba? Dahil siguro na rin, hindi na nasabi dahil yung pag-uli sa kanila ay mabilisan. Tapos nakisama pa yung mga crowds. Kaya siguro hindi na narinig yung claim nila na sila ay mga Roman citizens. So verse 25. Verse 25 to 28 na tayo, no? So, nasa kulungan sila. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So hindi lang sila dalawa. May iba pa silang kasama doon sa preso. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the jail were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's chains came loose. Now, when the jailer woke up and saw the doors of the prison standing open, he drew his sword and was going to kill himself, since he thought the prisoners had escaped. But Paul called out in a loud voice, "Do not harm yourself, because we're all here." So, pagkatapos ng yung pinagdadaanan nila Paul, ini-expect natin na magko-complain, magrereklamo, na ang sakit ng legs ko, makati yung likod ko, masakit yung katawan ko, puro sugat pa sila nito. Dahil direkta to eh. Direkta sila, pagkatapos silang hagupitin, dinala sila dito sa kulungan. So tandaan natin, sa Roman law, wala silang limit kung ilang beses ka nga hagupitin. Unlike sa Jewish law, ang maximum na hagupit na kailangan nila ipataw sa isang kriminal
40 only. 40 lashes. Pero nandito sila under the Roman law, so walang 40, 40. Kung gusto nila 100, 100 hagupit, so ibibigay nila sa'yo. So imagine natin na hindi malayo na duguan itong si Paul at si Silas nung dalhin sila dito sa kulungan. Pagdating sa kulungan, kinadena sila at kinadena pati yung paan nila. So ini-expect natin na dahil sa nangyari na to, masakit ang katawan nila, masakit yung mga sugat nila, magko-complain sila. Pero nakita natin dito, kahit nagsasuffer sila, andun, hating gabi, nagdadasal, kumakanta ang dalawa. Sa condition nila nito, dapat magsisink in na sa kanila yung shock dahil sa mga hagupit sa kanila at saka yung matinding sakit, yung hapdi. Pero nandito sila nagdadasal, kumakanta. Parang dito, dahil sa earthquake na nangyari, sa lindol na nangyari, parang nag-intervene ang ating Panginoon dito. Para sinasabi niya, ina-acquit niya itong dalawa na to doon sa sa sentence na ibinigay sa kanila, na ginawa sa kanila. Nagkaroon ng earthquake, bukod doon, bumukas yung pinto at natanggal yung mga lock doon sa chains nila. So yan, yung galaw ng Panginoon para i-vindicate or i-acquit itong dalawa na to na hindi mali yung ginawa nyo. Hindi dapat kayo nagsasuffer ng ganyan. At hindi kayo mamamatay dito. Gagawa ako ng paraan. So gumawa ng paraan ng Diyos. Ngayon nagising. Nagising tong tagapagbantay nila. Nung nakita niya na nakabukas yung pinto, inisip na niya yung worst. Inisip na niya na nakatakas lahat na binabantayan niya. So alam natin, na-discuss natin, hanggang isang gwardiya ay natakasan ng preso niya, sa kanya ibibigay yung pataw. Kung death sentence ang sentensya, doon sa nakakulong na binabantayan niya at nakatakas, siya ngayon sa kanya ibibigay yung death sentence na yun. So kaya nakita natin dito na bubunutin na ng jailer or ng gwardiya yung espada niya at magpapakamatay na. Dahil alam niya kung ano mangyayari sa kanya. So hindi na niya hihintayin na patayin siya ng official niya. So nung binubunot na niya yung espada niya, so at sasaksakin niya yung sarili niya, nakita ni Paul, kasi sinigawan siya ni Paul na wag mo saktan ng sarili mo, nandito pa kami. So verse 29, the jailer called for lights, rushed in and fell down trembling before Paul and Silas. He escorted them out and said, Sirs, or Lord, what must I do to be saved? Tingnan natin tong verses na to. Midnight, hating gabi. Wala silang mga fluorescent light, wala silang LED. Puro lang sila yung mga gasera, yung mga torches. Di ba? Yan lang ang meron sila nun. So walang ilaw. Kaya tumawag itong tagapagbantay. The jailer called for lights. Tumawag siya, magdala kayo dito ng torch para makita kung ano nangyayari. Kung may nakatakas ba o wala. Nung nakita nila, kompleto sila doon. Anong ginawa niya? He fell, trembling. Napaluhod siya sa harap ni Paul and ni Silas. Parang iniisip ng jailer, gwardiya na teka, mukhang ano to mga to divine messenger. Mukhang pinadala to ng Diyos. Paano naman malalaman, paano papasok sa isip nitong jailer na to na ito ay mga divine messengers? Natandaan nyo sa verse 17, yung sinasabi ng slave girl, the servants of the God Most High came to preach salvation. So ilang araw yun, di ba? Maraming araw na sinisigaw ng babae yun. So malamang nakarating din to, nalaman din to ng tagapagbantay na to, ng jailer na to. Hindi naman ganun kalaki siguro ang Philippi. So kumalat yung balita.
So ngayon, kung ano nangyari, dahil dito sa nangyari sa kay Paul at kay Silas, yung sa lindol, nakawala sila, parang ikino-confirm ngayon. Nako-confirm yung sinasabi ng babae na to. Teka, mukhang totoo yung sinasabi ng babae na yun ah. Kaya nga sinabi dito, sirs, mga ginoo, sa ibang translation nakalagay, Lord. Sabi dito, what must I do to be saved? Parang nabago kaagad yung pananaw nitong gwardiya, di ba? Bakit ito bigla ang papasok sa isip niya? Dahil naisip niya yung sinasabi ng babae. Dumating to mga to para i-preach yung salvation. Messenger of the God Most High. So dito na-recognize ng jailer na to yung kanyang spiritual need, spiritual bankruptcy. At ito'y nagbigay ng daan kay Paul at kay Silas para ibigay sa kanya ang gospel, ang good news about Jesus Christ. So parang in a way, di ba, nakita natin parang nakatulong yung babae na yon na may evil spirit para magkaganito itong jailer na to. Para sa pag-iisip nitong gwardiya na to, may dalawang miracle na nangyari. Earthquake, tapos yung nakawala yung mga preso sa pagkakakadena at hindi sila umalis. So yun, para sa kanya, miracle yun. Kasi kung normal na mga preso to, kung nangyari yun, wala na siyang babantayan. Tumakas na lahat yan. Pero dahil nandito si Silas at si Paul, dahil siguro nakita ng mga preso na to, anong klaseng mga tao to, hinagupit na nga, hirap, ganyan na kalagayan, kumakanta uh, at nagdadasal pa. So may nakita rin silang kakaiba. So it only goes to show na ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay may epekto sa mga nakakakita sa atin. So kaya dapat maging maingat tayo pag kiniklaim natin na Christian tayo, dapat may makita sa atin na pagbabago, transformed life dahil tinitignan tayo ng mga hindi Kristiyano. So katulad, ito nakita natin example ni Paul and Silas. Marami sa atin nakakahirap, nakakaranas ng struggle, ng paghihirap, ang iba bumibigay, ang iba sinisisi ang Diyos. Pero nakita natin to si Paul at si Silas. Hindi sila bumitaw sa Panginoon. At naging testimony, yung kanilang pinagdadaanan, yung buhay nila, para i-lead nila itong mga preso para akayin dito sa kanilang Diyos. Ano ba yung binigay? Ano yung message na binigay ni Paul dito at ni Silas dito sa jailer na to? Wala naman nagbago eh. Kung ano yung ipinreach nila Peter dun sa Pentecost, sa unang sermon ni Peter, yun pa rin yung same gospel na sinabi ni Paul at ni Silas dito sa gwardiya na to. Anong sabi dito? Believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Pero dahil bago to, hindi naman Hudyo to eh. Walang idea ano ba yung sinasabi nila Paul. Paano siya maniniwala kung hindi niya naintindihan? Paano siya maniniwala kung hindi niya kilala yung sinasabi ni Paul at Silas? Kaya, ang ginawa nila Paul, hindi na inelaborate dito na uh, hindi inelaborate dito na tinuruan, nag-disciple. Pero, yun na yun. In-explain nila kung sino si Jesus Christ. Hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang household, sa buong pamilya niya, kung sino yung nandun sa bahay niya. So hindi po pwede dito yung uh, corporate salvation. Pag ang isang, halimbawa, ang tatay ay saved, ibig sabihin, yung nanay pati mga anak ay masisave. Hindi. Ang salvation natin, mga kapatid, ay individual. Personal relationship po ito sa ating Panginoon. Kaya kailangan na bawat isa sa atin ay marinig kung ano yung good news, kung ano yung magandang balita.
So hindi ito nasave ang isa, save na lahat. Hindi iyon promise ng Panginoon. Pero masasave ang inyong buong pamilya kung maririnig ng bawat isa kung ano ang magandang balita. At ito yung nangyari dito sa pamilya nitong jailer na to. Doon sa pamilya ni Lydia, di ba ganun din? Pati yung household ni Lydia na save. Hindi na sinabi doon na ipinreach nila yung gospel. Pero yun ang dapat mangyari. Walang masasave kung hindi ipipreach, hindi nila maintindihan ng gospel, di ba? So katulad din dito sa jailer at saka sa kanyang pamilya. Naniwala sila dahil ipinreach sa kanila kung sino si Jesus Christ, kung ano yung dala niyang salvation. So, base sa action nitong mga jailer at saka yung pamilya niya, naniwala sila at na-receive nila yung Holy Spirit. Tingnan natin dito sa verse 31 hanggang 34. They said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Napakaiksi, di ba? Yan lang yung sinabi. You and your household. And they spoke the word of the Lord to him along with everyone in his house. So, dito sa 32, malinaw na ipinaliwanag nila, pinakilala nila si Jesus Christ sa kanila. He took them at the same hour of the night and washed their wounds. So inalagaan nila. Inalagaan niya itong si Paul and Silas. Right away, he and all his family were baptized. He brought them into his house, set a meal before them, and rejoiced because he had come to believe in the God with his entire household. So makita natin dito yung actions ng jailer, ng tagapagbantay, at saka ng pamilya niya, yung actions nila nagpapatunay na naniwala sila. Dahil agad-agad may transformation sa buhay nila. Na-receive nila yung Holy Spirit. Hinugasan yung mga sugat nila. Inimbitahan sila sa bahay. Nagpabaptize kaagad yung buong pamilya. Pinakain sila. Tingnan nyo, nagsaya pa sila eh. 34, he brought them into his house, set a meal before them, and they rejoiced because he had come to believe in the God with his entire household. So nakita natin yung effect, di ba? Pag ang tao ay totoong naniwala, ang pagtao ay totoong binigay, nilagay ang kanilang faith kay Jesus Christ at na-receive ang Holy Spirit, ito yung magiging magiging effect eh. Merong joy, may gladness. Hindi po pwedeng na-receive mo ang Panginoon, na-receive mo ang Holy Spirit, pero nanatili ka dun sa iyong misery. Malungkot ka pa rin, depressed ka pa rin. So every time na ang tao ay may encounter ang ating Panginoon, magkakaroon ng transformation, papasok ang joy, ang happiness. So ngayon, punta na tayo. Ano na nangyari after nito? When daylight came, the chief magistrate sent the police, yung kanyang mga official. Sabi nila, release those men. Bumalik sila kasi dun sa kulungan. Release those men. The jailers reported this word to Paul. So binalita, binigay yung message no kay Paul. The magistrates have sent orders for you to be released. Malaya na kayo. So come out now and go in peace. So makita natin dito, parang hindi naman gano'ng kaseryoso pala yung kaso nila dahil kinabukasan, lalayain na siya eh. Lalayain na sila. Ibig sabihin, hindi naman sila papatayin. Parang gusto lang silang turuan ng leksyon. Huwag kayong manggugulo dito, umalis na kayo. Siguro naman magtatanda na kayo. So parang yan ang message dito. Kaya binigyan ng order itong jailer na to na okay, sige na, palayain mo na yung mga yan, paalisin mo na. Pero sa verse 37, hindi ganun kabilis. But Paul said to them, they beat us in public without trial, although we are Roman citizens, and threw us in jail. And now, are they going to send us away secretly? Certainly not. On the contrary, let them come themselves and escort us out. So, hindi ganun kadali yun. Ginulpi nyo kami sa public. Kahit kami ay mga Roman citizens.
Tapos noon, ikinulong nyo pa kami. Ngayon, pupunta kayo dito at patago nyo kaming palalayain? Teka, hindi po pwede yun. Hindi ako papayag. Papuntahin mo sila dito, sila mismo ang mag-escort sa amin papalabas na nakikita ng maraming tao. So yan, ang gustong sabihin ni Paul. Dahil under the Roman law, illegal ang ginawa nitong mga magistrates na to, yung mga officers na to. Illegal ang ginawa nila na gulpihin ang isang Roman citizen nang walang trial or walang hearing. Hindi po pwede yan. Isa yan sa mga privilege at benefit ng isang Roman citizen. So dito, nakita natin na ikine-claim na ni Paul ang kanyang pagiging Roman citizen. Ganon din si Silas. Dinedemand niya ngayon na bigyan man lang sila ng courtesy, ng respeto bilang isang Roman citizen na kayo mismo, kayo mga official kayo, mga magistrates, kayo mismo ang pumunta dito para palayain kami, i-escort kami palabas. Dahil also under the Roman law, isang Roman citizen po pwede siyang mag-travel, pumunta sa kahit saan na under the Roman Empire, under the Roman territory nang mayroong proteksyon ng Rome. Pwede silang pumunta kahit saan at protektado sila ng Rome. Ibig sabihin, kung sino yung official dun sa Rome, dapat silang protektahan sa lahat. Pero ang nangyari dito, di ba? Ginulpi sila, ikinulong sila na walang trial. So, pwede lang nilang i-submit sa trial ang isang Roman citizen kung pumayag ang Roman citizen na yun. Or mag-appeal itong Roman citizen na to sa Rome mismo. Hindi doon sa local authority na yun. Sa Rome mismo, doon sa head. Pag merong matinding kaso. Di ba ginawa ni Paul to? Nung hinarap siya doon kay Agrippa. Dinala siya ng mga Hudyo doon. Sabi niya, hindi. I appeal to Rome. O kaya wala nagawa itong mga leader na to. Dapat, di ba, sabi nga nila, actually, pwedeng palayain to eh. Wala namang kaso dito eh. Pero nag-appeal siya sa Rome, dadali natin siya sa Rome. So, ang question dito, naging petty ba si Paul dito sa ni-request niya? Para namang OA naman ni Paul. Bakit kailangan pang i-request yan? Bakit kailangan papuntahin pa yung mga magistrates na to para palayain siya? So hindi. Mayroong ibang purpose si Paul bakit niya ni-request itong ni-request niya. Maaring isa sa motibo ni Paul ay i-establish yung pagiging inosente nila ni Silas at para magkaroon ng protection para sa government. Doon sa government mismo yung sa Philippi. Doon sa mga Christians na ibang Christians pa na baka kung hindi mangyari to, kung hindi niya papuntahin yung mga magistrates na to, ganun din ang gawin nila sa ibang Christians doon. So ngayon magdadalawang isip na kung sino man yung official dito sa Philippi. Baka Roman citizens din to mga to, sumabit na naman tayo. So in a way, parang pinoprotektahan dito ni Paul yung mga natitirang Christians dito sa Philippi. Okay? So hindi naging petty dito si Paul. Dahil sa kanya, kailangan protektahan ko ang mga natitirang Christians dito. Kailangan kong tawagin itong mga officials na to. Kayo mag-escort sa amin dito dahil mali yung paratang na ibinigay nyo sa amin. Mga Roman citizens kami. So, verse 38 na tayo. Now, the police reported these words to the magistrate. So, binigay nila yung sinabi ni Paul dun sa mga magistrates na to. And they were afraid. Ika natin, natakot talaga sila. They were afraid when they heard that Paul and Silas were Roman citizens. Alam nila kasi, alam nila ang Roman law. So they came, dali-dali sila ngayon. Pumunta sila to appease them. Talagang kinalma nila. Nagpakumbaba sila dito.
Sila mismo nag-escort sa kanila. They escort them from prison and they urge them to leave the town. So bakit ganun na lang? Yung pagkatakot nito mga magistrates na to. Sa Roman Empire, may tatlong klase ng mga tao dito. Mga slaves, mga foreigner, at mga citizens. Ang Roman citizens, may legal right yan na yung special treatment, preferential treatment. Pag ikaw ay Roman citizens, automatic yon, ikaw ang dapat pagsilbihan muna bago tong slaves na to, bago tong mga foreigners na to. Ikaw ang priority. Protected din sila sa mga torture. Hindi mo po pwedeng torture, parusahan yung mga Roman citizens. Kaya nakita natin kung bakit ganito na lang yung naging reaction nitong mga magistrates na to. Para ang mangyayari dito, yung illegal na ginawa nila, ang nakataya dito, yung kanilang political career. So nasa kamay ngayon ni Paul at ni Silas yung political future nitong mga magistrates na to. Kaya kailangan nilang amuin itong dalawa. Ito, hindi lang dalawa, hindi natin alam kung ilan itong magistrates na to eh. So verse 40, after leaving the jail, they came to Lydia's house where they saw and encouraged the brothers and sisters and departed. So, pagkatapos nilang umalis dun sa preso, so pumunta kaagad sila dun sa small church. Saan yung small church na to? Pinagamit ni Lydia yung kanyang bahay para maging church. At ang nangyari, nagkaroon ng encouragement dito sa nangyari kay Paul at Silas. In-encourage nila itong mga believers dito sa Philippi. So dito magkakaroon ng ano dito eh, ng lakas ng loob. At in a way parang magiging relax sila ngayon na hindi na sila nakakaranas ng persecution dahil magdadalawang isip na itong mga officers dito sa Philippi na galawin ang mga Christians. Baka mapahamak sila. So umalis na sila Paul dito. After ito, umalis na sila eh. Umalis na sila kasama si Timothy papunta sa Thessalonica. So yan mapag-aaralan natin sa chapter 17 na. So dito, si Luke, so kasama ni Paul, si Timothy na pumunta na sa Thessalonica sa chapter 17. Pero si Luke, makikita natin na parang nagpaiwan siya dito sa Philippi. Makikita natin ulit si Luke pagdating ng chapter 20. Ano yung makikita natin? Doon sa nakita natin kanina, di ba? Doon sa pagsulat ni Luke. Pagkasama siya, makita natin yung pronoun nakalagay we. We. Pag hindi siya kasama, they. Paul and. Di ba? So makikita ulit natin yung next na we sa Philippi. Tingnan natin sa Philippians chapter 1 verses 1 and 2. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons. So ibig sabihin, meron na silang mga elders dito. May mga lalaki na. Dati di ba wala? Puro mga babae yung mga nandito. Meron na silang more than 10 Jewish men. At bukod doon, meron na silang mga deacons. So ibig sabihin, lumaki ang church dito sa Philippi. Okay, so dito tayo natatapos sa chapter 16 ng Book of Acts. So sana may natutunan kayo at i-open na natin ang ating discussion.